Good day everyone. Today, we will be reporting about Dr. Jose Rizal's annotation of Antonio de Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. Ito pong mga annotation na to is nagre-reflect sa deep desire ni Rizal para i-correct po yung mga biased Spanish accounts ng Philippine history. So ako nga po pala si Lanlan M. Tupas at mag-start na po kami. Great kingdoms were indeed discovered and conquered in the remote and unknown parts of the world by Spanish ships. But to the Spaniards who sailed in them, we may add Portuguese, Italians, French, Greeks, and even Africans and Polynesians. Yung mga Spanish expeditions na naging dahilan para ma-discover yung iba't ibang bahagi ng mundo o yung mga great kingdoms, although ang sinasabing nakadiscover nun is Spain, pero yung mga expedition na yon ay iba't ibang nationality ang mga kasama. Kagaya na lang ng mga Portuguese, Italians, French, Greeks, Africans, and Polynesians. Bale, yung so-called Spanish discovery ay joint expedition ng iba't ibang nationality. The conversions by the Spaniards were not as general as their historians claim. The missionaries only succeeded in converting a part of the people of the Philippines. Still, there are Mohammedans, the Moros in the southern islands, and Negritos, Igorots, and other heathens yet occupy the greater part territorially of the archipelago. So, hindi nga lahat na-convert to Christianity nung time ng Spanish colonization. Unlike nung kiniklaims ng mga historians ng Spain, dahil marami pa din naman ang iba't ibang religions sa Philippines nung time na yon up until now. It is not the fact that the Filipinos were unprotected before the coming of the Spaniards. Morga himself says, further on in telling of the pirate raids from the islands had arms and defended themselves. So, hindi totoo na yung mga Filipino is unprotected nung pagdating ng mga Spaniards. Bakit? Kasi based kay Morga, yung mga tao nun is may mga armas at di sila defenseless. Naging defenseless lang sila ay due to disarmament of Spain. Kaya sinabi ni Rizal na yung Spanish rule ang naging dahilan at nagdulot ng mas matinding suffering ng mga Filipinos noon. The islands came under Spanish sovereignty and control through compacts, treaties of friendship, and alliances for reciprocity. By the virtue of the last arrangement, according to some historians, Magellan lost his life on Mactan and the soldiers of Legazpi fought under the banner of King Tupas of Cebu. Di lang sa pamamagitan ng pananakop na colonize ng Spain ang Pilipinas, kundi dahil na din sa treaties at alliances. Kaya, ni-reminds ni Rizal na yung pakikipag-cooperate with the locals ay may big role. Mananalo ka talaga pag marami kang kakampi. Diba? The term conquest is admissible but for a part of the islands and then only in its broadest sense. So, hindi naman lahat ng part ng Pilipinas ay nasakop, kagaya na lang ng Cebu, Panay, Luzon at Mindoro. Kaya di siya masasabi talaga na conquest or limited lang yung sinasabing nasakop ng Spain. Good morning everyone, my name is Lenny Montal and I'll be presenting the next part of our report. The discovery, conquest, and conversion caused Spanish blood but still more Filipino blood. It will be seen later on in Morga that with the Spaniard and on behalf of Spain, there were always more Filipinos fighting than Spaniards. So, sinasabi dito na mas maraming mga Pilipino kaysa sa mga Espanyol ang nagbuwis ng buhay nila sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ipinapakita dito ni Rizal yung mabigat na kapalit na dinanas ng mga katutubong Pilipino sa mga digmaang isinagawa para sa kapakanan ng Espanya. Nais niya ding ipakita dito yung kawalang katarungan ng ganitong kalagayan. Morga showed that the ancient Filipino had army and navy with artillery and other implements of warfare. Their prize crisis and kampilans for their magnificent temper are worthy of admiration, and some of them are richly damascened. Sinasabi dito na bago pa dumating yung mga Espanyol dito sa atin, ang mga Pilipino is mayroon ng hukbong pandagat, ang mga makabagong sandata. Ipinapakita dito ni Rizal na ang mga katutubong Pilipino is hindi sila mababangis or walang alam, kundi sila mga bihasa at marunong sa pagdating sa pakikipagdigma.
Meron ding mataas na antas ng kaunlaran ang mga sinaunang Pilipino sa paggawa ng mga sandata at sa sining ng digmaan. Ito ay patunay na ang mga Pilipino ay sibilisado at marunong magtanggol sa sarili bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol. Magellan transferring from the service of his own king, na ang ibig sabihin ay hari ng Portugal, to employment under the King of Spain according to historic documents, was dahil tinanggihan ng Portugal King ang kahilingan niyang dagdagan ng sahod. So sa madaling sabi, naglingkod si Magellan sa Spain dahil tinanggihan ng hari ng Portugal ang kanyang hiling na dagdag sahod. Dito is ipinapakita ni Rizal na hindi purong kabayanihan ang nagtulak kay Magellan na maglayag, kundi pan sariling motibo at kagustuhan niyang mapabuti ang kanyang katayuan. Now it is known that Magellan was mistaken when he represented to the King of Spain that the Molucca Islands were within the limits assigned by the Pope to the Spaniards. So yun, dahil nga nagkamali si Magellan nang ipahayag niya sa hari ng Spain na kabilang sa teritoryo ng Espanya ang mga isla ng Moluccas. Dahil na din sa pagkakamaling ito at sa kakulangan ng mga instrumento noon, nailigtas ang Pilipinas sa pananakop ng mga Portugal. Ipinapakita dito ni Rizal na minsan hindi planadong diskarte kundi pagkakamali ang nagiging dahilan. Though not mentioned by Morga, the Cebuanos aided the Spaniard in their expedition against Manila, for which reason they were long exempted for tribute. Sinasabi dito na tinulungan nga ng mga Cebuano ang Espanyol sa kanilang expedition laban sa Manila, kaya hindi sila pinatawan ng buwis. Ipinapakita dito ni Rizal na ang pakikipag-alyansa ng mga katutubong Pilipino sa mga Espanyol is madalas na nagdulot ng benepisyo sa mga mananakop kaysa sa mga Pilipino mismo. Napahiwatig niya din dito kung paanong nagamit ng mga Espanyol ang pagkakabahagi ng katutubo upang mapalakas ang kanilang kapangyarihan dito sa ating bansa. The southern island, the Visayas, were also called the land of the painted people or pintados in Spain. Sa Tagalog is tinatawag silang lupain ng mga pinintahan o pintados sa Espanyol. It is because the natives had their bodies decorated with tracing made with fire, somewhat like tattooing. So, sinasabi dito na ang mga taga-Visayas ay tinatawag na pintados dahil nga ang kanilang katawan is may mga tattoo o guhit na ginagawa gamit ang apoy. Ipinapakita nito ang mayamang kultura nila at sining ng mga sinaunang Bisaya na ginagamitan ng tattoo bilang simbolo ng tapang, kagandahan at pagkakakilanlan. So good morning everyone, my name is Mary Jerihana and I am one of the reporters today. When Morga says that the lands were entrusted, given as encomendas to those who had pacified them, he means divided up among. The word entrust, like pacify, later come to have a sort of ironical signification. To entrust a province was then as if it were said that it was turned over to sack, abandoned to the cruelty and covetousness of the encomenderu, to judge from the way this gentry misbehave. So, yung ang ibig sabihin po dito ni Morga ay yung mga lupang binigay bilang enkomendya ay hindi para protektahan ng mga tao kundi para abusuhin sila. So, sabi po dito ni Rizal, yung salitang ipinagkatiwala sa mga probinsya ay sa totoo lang nangangahulugang pagsasamantala ng mga Espanyol sa mga Pilipino. The expedition which followed the Chinese corsair Lima Hong after his unsuccessful attack upon Manila to Pangasinan province with the Spaniards of whom Morga tells had in it 1,500 friendly Indians from Cebu, Bohol, Leyte, and Panay, besides the many others serving as laborers and crews of the ships. From Raha Lacandula of Tondo, with his son and his kinsmen went with 200 more Visayans, and they were joined by other Filipinos in Pangasinan. Si Lima Hong ay isang piratang inchik na natalo sa pag-atake niya sa Maynila and maraming Pilipino po ang tumulong sa mga Espanyol laban kay Lima Hong sa Pangasinan. So, pinapakita po dito ni Rizal na ang mga Pilipino ay siyang nagbibigay ng pinakamaraming tao at tulong sa mga expedition ng mga Espanyol. If discovery and occupation justify annexation, then Borneo ought to belong to Spain. In the Spanish expeditions to replace on the throne Azarela or Malacla, as he is variously called, who has been driven out by his brother, more than 1,500 Filipino bowmen from the provinces of Pangasinan, Cagayan, and the Visayas participated.
So sabi po dito, mahigit 1,500 Filipino archers ang sumama sa ekspedisyon ng mga Espanyol para ibalik sa trono ang hari ng Borneo, which is si Sultan Siré Brunei. Dahil pinakita po dito ni Rizal na ginagamit lang ng mga Espanyol ang mga Pilipinong sundalo sa digmaan, pero sa totoo lang is ito ay bahagi lang ng plano ng Espanya para palawakin ang kanilang kapangyarihan sa Asia at hindi para sa Pilipinas. The early conspiracy of the Manila and Pampangan former chief was revealed to the Spaniards by a Filipina, the wife of a soldier, and many concerned lost their lives. So sabi dito ay isang Pilipina ang nagsumbong tungkol sa plano ng mga pinuno ng Maynila at Pampangan laban sa mga Espanyol. Dahil sa pagsumbong niya dito ay maraming namatay, so pinakita nito na dahil sa pagtataksil ng kapwa Pilipino ay nalaman ng mga Espanyol ang plano at nagparusahan ang mga sumali sa unang pag-aalsa. The artillery cost for the new stone fort in Manila, says Morga, was by the hand of an ancient Filipino. That is, he knew how to cast cannon even before the coming of the Spaniards, hence he was distinguished as Asians. So, bago pa po dumating yung mga Espanyolis, marunong na mga Pilipino gumawa ng kanyon, which is yung baril na gawa sa bakal. So, ang ibig sabihin po nito is magaling na talaga sila noon pa or gamay na po nila yung paggawa ng bakal at paggawa ng mga armas. The Jesuit Father Alonso Sanchez, who visited the papal court at Rome and the Spanish king at Madrid, had a mission much like that of deputies now. One wonders why the Philippines could have a representative then, but why not have one now? So dito, ipinoint out ni Rizal na ang papel na ginampanan ni Padre Alonso Sanchez bilang isang kinatawan ng Pilipinas sa Espanya at Rome nung nakaraan, and then, ikinagulat niya na sa kabila nito, sa kanyang kapanahunan ay ang mga Pilipino ay hindi nagkaroon ng sariling representative sa pamalaan. Kaya ipinapahiwatig ni Rizal na noong una ay kahit papaano ay nagkaroon ng boses ang mga Pilipino at dahil ito kay Padre Sanchez. Pero sa kanyang panahon ay tila nawala na ang pagkakataong iyon. Ito ay isang kritisismo sa kawalan ng representative ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol noong panahon ni Rizal. A stone house for the bishop was built before starting on the Governor-General's residence. This precedence is interesting for those who uphold the civil power. So ayon sa mga obserbasyon ni Rizal, mas naunang itinayo ang bahay na bato para sa obispo kaysa sa Governor-General's residence. Pinapaliwanag niya na ipinapakita nito na mas binibigyang ng halaga ang kapangyarihan ng simbahan kaysa sa pamahalaan. Pinapakita rin nito na sa lipunan noon, mas mataas ang impluwensya ng awtoridad ng simbahan kaysa sa gobyerno. It is worthy of note that China, Japan, and Colombia at this time maintained relations with the Philippines. The causes which ended the relationship may be found in the interference by the religious orders with the institutions of those lands. Ayon kay Rizal, noong unang panahon, ang Pilipinas ay mayroon ng mga ugnayan sa mga bansa tulad ng China, Japan at Colombia. Pero dahil sa pakikialam ng mga praile, ang mga ugnayang ito ay nasira. Pinapahiwatig ni Rizal na ang impluwensya ng relihiyon, lalo na ang mga praile, ay nagdulot ng negatibong epekto sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asia. That the Spaniards used the word discover very carelessly may be seen from an admiral's turning in a report of his discovery of the Solomon Islands, though he noted that the islands had been discovered before. Ayon kay Rizal, madalas ginagamit ng mga Espanyol ang salitang discover kahit na ang mga lugar na tinutukoy nila ay natagpuan na ng iba noon pa man. Kita nito na ang mga Espanyol na explorer ay sumobra sa kanilang mga
balita o ulat, na para bang sila ang unang nakatuklas ng mga lugar na iyon kahit hindi naman talaga totoo. That has always been the first sign of European civilization on its introduction in the Pacific Ocean. Magellan himself inaugurated his arrival in the Marianas Islands by burning more than 40 houses, yet to the simple savages, the act had nothing wrong in it. Pinaliwanag ni Rizal na ang pagdating ng mga European sa rehiyon ng Pacific ay kadalasang nagdudulot ng kamatayan at pagkawasak ng buhay ng mga katutubo. Nagbabala siya na ang colonization ay hindi nagdala ng civilization tulad ng inaasahan, kundi karahasan at pagdurusa. Pinapahiwatig ni Rizal na ang pagdating ng mga European ay hindi nakabubuti sa mga katutubo sa Pacific. The Spanish historians of the Philippines never overlook any opportunity to be twisted into something unfavorable to the Filipinos. They seem to forget what would these same writers have said if the crimes committed by the Spaniards, the Portuguese, and the Dutch had been committed by the islanders. Ayon kay Rizal, madalas magsulat ang mga historians na Espanyol ng mga masasamang salita laban sa mga Pilipino. Pero hindi nila binabanggit o sinasabi o pinapaalam ang mga kasalanan at pang-aabuso ng Espanya. Pinakita ni Rizal na may double standard na kung saan pinapaboran nila ang Espanya at sinisisi naman ang mga Pilipino. Gusto niyang ipakita na hindi patas ang mga manunulat na Espanyol sa pagkwento ng kasaysayan. The Japanese were not in error when they suspected the Spanish and Portuguese religious propaganda to have political motives back of the missionaries' activities. Witness the Moluccas, where Spanish missionaries served as spies, Cambodia, which it was sought to conquer under cloak of converting, and many other nations among them, and the Filipinos. Therefore, it was not for religion that they were converting the infidels. Naghinala ang Japanese sa mga Spanish and Portuguese dahil may motibo din ang mga misyonaryo na mamolitika. Ayon naman kay Rizal ay may basehan naman ang kanyang mga sinasabi ng mga taga-Japan. Dahil hindi lamang relihiyon ang layunin ng mga ito, kundi nagsisilbi rin silang dahilan para sa pagpalawak ng kapangyarihan ng pampolitika ng Espanya. Ibig sabihin, hindi lamang pagpapalaganap ng Kristyanismo ang kanilang ginagawa, kundi gusto rin nilang kontrolin ang iba't ibang lugar. Still, the Spaniards say that the Filipinos have contributed nothing to Mother Spain. What about the innumerable sum of gold tributes collected? $9 million yearly collected to pay the military. Yet all of this is nothing in comparison with so many captives gone, the death of industry, the demoralization of the Filipinos. Nasabi ng mga Spaniards na walang naiambag ang mga Pilipino sa Spain. Ngunit agad naman pinabalaanan ni Rizal ang mga sinasabi ng Espanya na walang naitulong ang mga Pilipino. Dahil ayon kay Rizal, wala itong katotohanan dahil ang yaman ng mga Pilipino ay siyang ginamit ng Espanya, at ipinahiwatig din ni Rizal na ang pag-unlad ng Espanya ay nakabatay sa paghihirap at pagtitiyaga ng mga Pilipino. While Japan was preparing to invade the Philippines, these islands were sending expeditions to Tonkin and Cambodia, leaving the homeland helpless, even against the undisciplined herders from the south. So obsessed were the Spaniards with the idea of making conquests. Nagpadala ang mga Espanyol ng ekspedisyon sa ibang bansa.
habang pinapabayaan ang Pilipinas sa mahina at walang dispensa. Dahil sa halip na palakasin ang Pilipinas at protektahan ang mga Pilipino, ay pinabayaan ng mga Espanya at mas inuna nila ang kanilang pagpapalakas at pag-aklas. Ayon kay Rizal, mas inuna ng Espanya ang pagbibigay prioridad sa pananakop kaysa sa pagprotekta sa mga Pilipino. In the alleged victory of Malta over the Dutch ships, the latter found about the bodies of 5 Spaniards. Little silver boxes filled with prayers and invocations to the saints. Here would seem to be origin of the anting-anting that the modern Tolosanes, which are also of religious character. Nung nagkaroon ng labanan ang mga Espanyol, ay nagdala ang mga ito ng mga charms gaya ng agimat. At pinaniniwalaan nila na iyon ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo sa labanan. Ayon naman kay Rizal, ang paggamit ng mga Espanyol ng mga religious charms o agimat sa labanan ay mayroong pagkakahalintulad sa paniniwala ng mga Pilipino sa anting-anting, na pinaniniwalaan na ito ay nagiging isang protection o sandata sa isang labanan. Sabi ni Rizal na ang paniniwala sa mga religious amulets ng mga Pilipino ay maaaring na-impluwensyahan ng mga Espanyol. Ibig sabihin, hindi galing sa mga Pilipino ang ganitong uri ng paniniwala, kundi nakuha nila ito mula sa Espanyol. Hernando de los Rios blames the Malocan Wars for the fact that at first the Philippines were a source of expense, despite the tribute, tariffs, and other imposts and monopolies. They depopulated the country and bankrupt the treasury with not the slightest compensating benefit. Ang digmaan ng mga Espanya sa Spice Island ay naging dahilan kaya nasira ang pamumuhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon din po kay Rizal, ang digmaang ito ay ng mga Espanya ay walang magandang naidulot sa Pilipinas kundi pagdurusa at pagpapahirap lamang sa mga Pilipino. The Cebuans draw a pattern on the skin before starting into tattoo. The Visayan usage then was same procedure that the Japanese today follow. Ang tattooing before sa Visayas ay part of their culture. And also, hindi ito basta-basta ginagawa. It's a tradition. And before mag-tattoo, yung tattoo artist sa Cebu, dinadrawing muna nila yung pattern sa balat upang maging guide para sure na tama yung design. Meaning, tattooing wasn't just a whim or eme-eme lang. What's interesting is, their tattooing method is somewhat similar sa way ng Japanese tattoo. And this shows na our culture and other ASEAN countries are interconnected. They have influence for each other. So, ang tattoo or batok o patik sa ibang lugar ay hindi lang for aesthetics, kundi symbols of valor at bravery. Noong dumating ang mga Spaniards, tinawag nila ang mga Bisaya na pintados or painted ones dahil sa tattoos na covered ang halos buong katawan. The easy virtue of the native woman that historians note is not solely to the simplicity which made they obey their natural instinct but much more due to a religious belief. So it's all about correcting the wrong idea na ang mga Filipino woman ay easily yielding or parang basta lang sumusunod or nagpapadaig during the Spanish era. Kasi some Spanish writers portrayed them that way pero Rizal explained na hindi ito accurate. The belief was that women needed their husband or partner's help para makatawid ng river papuntang kaluwalhatian after death, which highlights the importance of companionship. Aside from this, maraming Pilipina ang nagpakita ng tapang sa paglaban para sa honor nila and mas pinilit nilang mamatay kaysa ma-violate ng mga Spanish. And this shows na ang Pinay ay may strong dignity and deeply held beliefs and hindi lang sila basta easy virtue. Morgas remarked that the Filipinos like fish better when it is commencing to turn bad is another of those prejudices.
Sinabi ng Spanish chronicler na si Morga na gusto ng mga Pilipino ang isda kapag nagsisimula ng masira. But Rizal explained that it is a cultural misunderstanding. Food preferences are shaped by custom, and kung ano ang masarap para sa isang bansa baka disgusting naman sa iba. And for Filipinos, ang bagoong or fermented fish paste ay delicacy and hindi ito rotten food. Hindi ito decayed but prepared in a way na unfamiliar sa mga Spanish. And this shows kung paano madalas mali ang panghuhusga ng colonial observers sa local practices dahil sa cultural bias. Before colonization, may mga minstrels na tayo. Sila yung singer or storyteller natin dati na nagpe-perform ng long chants na nagre-recount ng family history, myth, at heroic deeds. Kinakanta ito sa iba't ibang occasions like voyage, festivals, at funerals. Kung baga, ito yung history books nila dati pero in a way of kanta. But sadly, dahil sa Spanish colonizations, nawala yung mga oral traditions na ito. But can you imagine kung na-preserve lang sana, sana mas magkakaroon tayo ng clearer picture ng assigned past ng Pilipinas at yung mga connections nito sa neighboring cultures. In short, mahalaga yung mga minstrels at yung mga kinakanta nila kasi nagbibigay ito ng insights sa history at kultura ng mga Pilipino. Morga's statement that there was not a province or town of the Filipinos that resisted conversion or did not want it may have been true of the civilized natives. But basically, Morga claimed na wala raw kahit isang taon sa Pilipinas na nag-resist sa conversation sa Christianity. Parang sinasabi niya na lahat tanggap agad. Pero that's not the whole story. It's only partly true. Kasi while maraming lowland communities, yung mga nasa patag na lugar, kumbaga mas civilized in the eyes of the colonizers. They accepted the Christianity pero yung mga mountain tribes is ibang usapan. Yung mga mountain tribes sobrang strong nilang nag-resist. Imagine, the missionaries themselves admitted na hindi sila basta-basta makakapasok sa mga territory nila unless may armed escorts. So meaning, kailangan nila ng mga sundalo na armado para protektahan sila. And get this, conversation often happened through violence, not persuasion. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil tinakot sila. And for example, mayroong instance kung saan si Don Agustin Sonson, he lead Pampanga soldiers kasama pa yung 2 friars papunta sa mountains. And what they do? Pinatay nila yung local chief, si Kabadi, and many others, just to force the community into submission, para lang mapilitan yung mga tao na magpa-convert. So this shows na yung conversation noon wasn't always peaceful. In fact, madalas, it relied on force and fear. Hindi dahil gusto nila yung religion, kundi dahil takot sila sa pwedeng mangyari kung hindi sila magpapa-convert. And that's all po. Thank you.